Kumuha ako NBI last Friday. Tapos may hint ako pagpunta ko ngayon dahil daw sa mga online lending na di bayad. Hu hu hu. Ayan na naman kayo no? Mga all agent, ito payo lang ha. Magsisinungaling lang din kayo, hindi pa totoo. Ito, bigyan ko kayo ng ideya kung ano ba yung ibig sabihin ng hint sa NBI at hindi yung hint. Ha? Paliwanag ko sa inyo to. Sa magandang araw na naman po muli ang inyong lingkod, ka Janitor TV. At pag-usapan natin yung sinabi ko kanina sa unang intro, di ba? Okay, tara game. Pero bago ang lahat, mag-subscribe po muna kayo, like, share, hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. Okay, so yun, sabi nga nung nag-post na victim daw kuno na kumuha siya ng NBI clearance at may hint. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng hint sa Ingles? Ang hint ibig sabihin is clue. Parang ganyan yan. Diyan nakalink yan. Kumbaga, nag-iwan ako ng isang tanda, nagbigay ako ng hint o kaya nagsalita ako ng isang bagay na pwede magbigay sa inyo ng ideya na kung saan pwede nyong gawin o sundan para malaman nyo yung sagot. Nagbigay ng hint. Yung hint po, yun ha. Yung hint po is sa NBI clearance po. Ibig sabihin po ng hint, may kapangalan. Hindi po yung hint. Ito talaga mga all agent, mananakot na lang talaga. Sablay-sablay pa. Ay nako. Kaya doon ako natatawa no. Nananakot sila sa mga Facebook page, mali-mali naman yung mga pananakot nila. Eto, saan natin hahanapin kung paano mo malalaman kung bakit merong hit na tinatawag sa pagkuha ng NBI clearance. Saan tayo pupunta? Saan ba yung sinabi niya NBI? Di punta tayo sa NBI website, di ba? Ganun po ang gagawin natin. Puntahan natin yung NBI website at tignan natin kung bakit tayo nagkakaroon ng hit dito sa ating mga NBI clearance. Okay, ito, na-access ko na yan, pero picture na lang, screenshot ko na lang po yung mga photos. NBI clearance quality control interview. This results from receiving a hit status in database verification process. The derogatory record can be his or her own criminal case or under his namesake. In short, your name has been tagged as critical and NBI wants to make sure that they'll be giving out NBI clearance to clean persons. Okay, sabihin mo natin. Yung result na kung bakit kayo nakaka-receive nga ng hit status sa database ng verification ng NBI, maaaring may kaso kayo na kriminal. Maaari hindi sinabing meron. Maaari kayo may kasong kriminal. O kayo naman ay nasa kaparehas na pangalan. Example, Juan de la Cruz. Diba? Kung si Juan de la Cruz may kapangalan at mayroong kasong kanyang nakaproseso pa sa korte o meron siya kung ano mang problema na kailangan niyang harapin sa korte at kapangalan mo siya, kailangan po nilang alamin kung ikaw ba talaga yan o hindi sa pag-aaral at kaya nagkakaroon ng hit. Okay, ito pa ito yung sinagot nila, yun ang kadugtong nun. You have a pending or ongoing case, di ba? Kagaya sinabi ko, may kaso, maaari, o may pending case. You are under arrest for arrest and needs to be identified in relation to a crime by the police authorities. At kailangan kang tignan, kailangan matignan, ma-identify kung ano ba yung relasyon mo doon sa krimen na ginawa mo doon sa mga otoridad. Yun po yung tinutukoy nito. Your namesake has a pending or ongoing case. Sinabi ko na sa una yan, baka may kaso ka o baka may pending case ka na hindi mo naasikaso at di mo alam. Your namesake are under for arrest and needs to be identified in relation to a crime by the police authorities. Yun nga, kasi kailangan nilang alamin at kailangan nilang patunayan kung totoo bang ikaw yon o hindi. Diba? Nulit ko na nga. Kaya, para maliwanagan kayo ng husto at hindi yung post lang ng post dito sa mga Facebook page. Yung mga all agent na gumagawa ng ganyan, matagal na sablay yan. Kasi, tandaan ninyo, ang kasong pwede lang ihabla sa mga taong hindi nakapagbayad ng utang ay civil case na hindi na kailangan ng
ng clearance ng mga police o ng NBI, dahil nga ang civil case kaya naman pag-usapan sa korte na lang at hindi yan makakaapekto sa ating record, sa ating mga clearances, even in the passports, in the immigrations, sa pagpaalis natin bansa, sa passports natin, sa mga visa. Wala po kinalaman ang mga online lending apps. Kahit nga yung mga legit na lending apps o lending company, wala namang kinalaman dyan. Basta isusundin mo lang yung mga tamang kailangan o dokumento kung sakasakali nagkakaproblema ka. Makipag-settle na lang po kayo na maayos doon sa mga legit na mga lending companies o sa mga bangko, para wala naman kayo masyadong issue about sa inyong record sa credit history. Yun lang po ang pwedeng gawin dyan. Ngayon, kung sasampahan talaga kayo ng kaso ng mga lending companies, small claims court, collection of sum of money na kung saan pag-uusapan lamang po yan sa korte. At yung pag-uusapan nyo dyan, kung paano nyo masesettle, paano nyo babayaran, kung papayag ba si judge na kung hindi nyo kaya sa laki ng mga pinatubo nila, ay maaaring bawasan ng judge yan. Na pwedeng sundin niya yung sa civil code na 6% per annum at isasagad na lang siguro sa pinaka-maximum na 12% per annum. Pwede naman paguhin ni judge yan para naman kahit paano yung lending company na naghain ng reklamo sa inyo ng kaso, ay may tubuin naman doon sa kanyang sa kanyang negosyo. Pero kung mga ola na yan, kaya nga hindi nakakapagsampa ng kaso at hindi rin nakakapag-file ng complaint sa NBI o sa police dahil sa dami ng reklamo na harassments na nilalabag nila. Kaya nga pasok sa unfair debt collection practices, kung saan nilalabag nila yung karapatan ng pantao ng isang borrower. Doon pa lang sa data privacy, pangingialam na yon, mabigat na kaso na yan sa National Privacy Commission. Hindi po ba? Kasi nga lahat ng contacts mo ginulo na, tapos pupunta pa sila sa NBI, magreklamo, magpapalit sila ng complaint sa atin, sakali makahiram kayo o tayo ng pera na hindi agad-agad na bayaran. Pwede ba yun? Maaari ba yun? Hindi. Diretso na yan sa korte. Yan po ang tamang proseso ng paniningil ng utang na hindi nababayaran at hindi may magpo-post. Yun na. Ay nako, sisinungaling na lang talaga, hindi pa totoo, di ba? Naulit ko. Yun nga, nakakaloko sa mga yan masyadong hayok na hayok sa paniningil yung mga OLA agent na talagang galit na galit sa mga hindi nakakabayad. Meron man ako naintindihan na talagang pagkakataon na hindi natin nababayaran agad-agad. Madaling mangutang, mahirap magbayad, nagkakataon. Pero sana kung kahit paano naman siguro nga kahit paunti-unti para mabayaran natin kahit maliit na halaga hanggang sa matapos, para lang matapos natin yung mga utang natin, kahit yung mga principal amount na lang. Ngayon, kung sa inyo, sa palagay nyo, dapat pa bang bayaran yung mga nangaharas? Nasa inyo na po yan. Meron kasi ako mga nakakausap na kahit hinaras na, gusto pa rin bayaran kahit yung principal amount. It's your decision, hindi na sa akin. Kaya kung may magtatanong na, dapat ko pa bang bayaran ito? Kasi revoke na pala. Dapat ko pa bang bayaran to kasi hinaras ako? Nasa inyo po ang sagot. Kasi mahirap naman galing sa akin na sasabihin ko, ay huwag na hong bayaran. Parang nagpo-promote na po ako ng mangutang ka at huwag magbayad. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ako pinipilit ko at pipilitin kong bayaran yung mga ola na hindi naman ako hinaras ng husto at talagang walang ginawa sa akin. Kaya pipilitin ko mabayaran ng paunti-unti kahit na ganun na alam ko mahirap, kasi nga kahit nandito ka araw-araw kang nagtatrabaho, ang hirap pa rin makaahon sa utang. Kaya nga kailangan magkaroon tayo ng financial mindset na maaayon sa atin sa araw-araw, kung paano natin ma-adjust, kung paano natin magagamit yung mga dapat nating sinasahod sa tamang paraan, sa tamang organize ng ating sahod. Kaya minsan mahirap din no? Kasi yung maliit na nga sahod mo, mauunahan pa ng utang sa ibang tao. Mangutang ulit tayo sa iba kasi yung sahod natin next quincenas pa, di ba? Yun yung kaya kailangan natin gumawa ng diskarte para magkaroon tayo ng mga iba pang passive income. Yun. Kaya pero yung sasabi ko sa inyo, yung sa NBI na yan, komedyante yun. Papatawa lang siguro yun. Walang alam sa yun. Walang alam sa proseso yun. Nananakot po na all agent X44 tawag ko sa kanya agent X44 So yun mga kadyani, itong inyong lingkod kadyani ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ola. Peace out.